Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa News happening sa trend, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS. Trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla at katuwang po natin ay ang DMI Philippines. Ang DMI Philippines, sila po ang naghahatid sa atin ng mga food supplement at mga produkto na mas kilala po natin bilang MX3. Iwagkan po natin, nasa linya natin, tingnan nga natin. Dr. Edwin Bian, magandang gabi po. Ay, magandang gabi sa iyo, Miss Chess, at sa mga nakikinig natin na regular na sumusubaybay. Magandang gabi po. Ang maganda, sabi mo nga, Doc, regular na nakikinig, nanonood, o nakasubscribe sa atin. At Doc, marami silang natututunan lalo na tungkol sa kalusugan. Yung iba, minsan nga, dito lang nila unang napakinggan or nalaman, Doc. Lalo na ngayon, nakakaintriga ang titulo na ibibigay ko ng ating talakayan. Oral sex, nakaka-cancer nga ba? Nakaka-cancer ba? Ang oral sex? Wag kayong mag-alala. Wholesome naman kami ni Dr. Bien. Oo. Kaya naman dito sa programa natin, hinihiling din natin yung tamang paggabay, tamang patnubay ng ating mga guardians, ng ating mga magulang. Pero alam mo, Doc, magandang pinag-uusapan din to sa telebisyon at saka sa radyo. Kasi kung tutuusin nga sa social media, walang guidance, lumalabas ang mga ganitong topic. Kitang-kita ng mga bata, Doc. Oo nga. At saka alam ko naman na nakakarating ang programa ninyo, no?
programa natin hanggang sa kasulok-sulukang probinsya. Dahil nandun ako sa bundok ng Bicol, naaabot eh. Maraming mga bahay, lalo na sa mga probinsya, kung wala rin lang silang wifi, sa radyo pa rin sila umaasa. Correct. At siyempre, makapagbibigay tayo ng impormasyon sa kanila, kaalaman, para kumbaga updated sila, makatutulong din sa kanila. Ito muna, disclaimer muna do kasi syempre sabi mo nga radyo ay hindi pa rin kumukubas ang 'di ba ang purpose ng radyo, ang reach o naaabot ng radyo karamihan din Dok ng mga ating aminin na natin yung ating mga parokyano at napaka-avid na mga taga-subaybay natin sabi nga yung ating mga nanay, tatay, lolo at lola na pag sinabing ano yun dinidiscuss ni Dr. Biet? Pero ito Doc, on the context kasi ito ng para mas maunawaan natin ang ating kalusugan kasi may mga sakit na nakukuha dahil sa ganyan, yung oral sex, Doc. O pakikipagtalik. O yan, para hindi masakit sa tainga po ng mga lola natin. Yung sikat na artista, siya, sa kanya na nanggaling mismo, kaya si Michael Douglas, siya ay nag-admit o yung doktor niya ay nag-admit na siya mismo nagkaroon ng throat cancer. Ngayon, ayaw niyang sabihin na ito'y dahil sa paninigarilyo o dahil sa pag-inom ng alak at ang sinabi ng doktor, malamang nakuha niya ito sa pakikipagtalik. So walang bisyo, Doc, hindi umiinom, naninigarilyo ba ito na pwedeng maging risk factor din o solely because pwedeng ang pagsimulan ng throat cancer or cancer of the mouth or throat ang pakikipag sexual activity, Doc? Actually, hindi niya sinasabi, hindi niya dinedeny o kino-confirm kung siya ay naninigarilyo, nagtatabako, o umiinom ng alak. Pero i-assume natin na both pareho, oo. Pero i-admit din natin na hindi lamang isa ang naging kapartner niya sa buhay niya. At maaari na yung mga kapartner niya dati, hindi natin tinutukoy kung sino, ay baka mayroon ng virus na tawag na HPV. Okay, HPV. Ito yung human papilloma virus. That's right. At ito ang isa sa pinaka-common. Mas common pa to kaysa sa gonorrhea. Mas common pa ito kaysa sa Vietnam rose, kung tawagin nila, o sa syphilis. Ang tawag dito ay HPV na nagiging dahilan ng sexually transmitted infection o STI. Di ba dati mas kilalang STD ito, Doc? Oo nga sexually transmitted disease. Ewan ko bakit nila shift into sexually transmitted infection. Siguro dahil gusto nilang tukuyin na may mikrobyo na nagiging dahilan. Kasi kung disease, pwedeng walang mikrobyo. Okay. Natukoy nila, ito ang pinaka-common na mikrobyo na maaaring mayroon ang 10% ng mga tao. Pero wag naman kagad matakot. Baka sabihin nila, naku, cancer na kagad. Hindi naman. Dahil itong HPV na ito, ang pinanggagalingan nung kilala natin na kung tawagin ay wart. Ano nga ba sa Tagalog ng wart? Parang kulugo, Doc? Parang kulugo no? Wart. Kulugo yata yun Pero, maraming klase pala nito. Sa pagkakaalam daw nila, meron yatang umaabot ng 40 na klase ng HPV. Ito yung pa Pero 2 klase, doon sa 40 klase, yung nagiging dahilan ng cancer. Pero Doc, iba ito doon sa the usual o yung kulugo na alam natin na parang skin tag, Doc, na parang pinapatanggal natin, pinapakote rin natin. Iba po ito. Yes. Yan yung tinatawag na common wart. Pero mayroon ding wart na tumutubo naman sa private part ng tao. Oh, okay. Yan yung genital wart. At itong genital wart na ito, meron 2 type o uri. Yung type 16 at saka type 18. Aba, may number pa, Doc. Kasi nga 40 klase ito
Yung numero 16 at saka numero 18, yan ang nakita nila na most common nagiging dahilan ng cancer nga sa lalamunan. Ito ba'y pwedeng mahawa agad ang bibig na may makikita ka ng manifestation ng warts sa bibig nung, sabi na natin, kapartner, asawa, o sino man, Dok? Opo, sa labi po ay maaaring makakita tayo ng akala mo ay singaw. No, yung mga taong laging may singaw, akala nila singaw lamang yon, hindi nila alam na ito pala ay HPV infection na sa bibig nila. Kung halimbawang ito ay pabalik-balik na, then dapat magsuspecha na yung taong ito. So, ito ay chinecheck ng mga doktor, may pamamaraan para ma-diagnose ito. Kung virus nga ba ito o simpleng singaw na fungus lamang. Okay. Ito bang singaw na ito dulot nung sabi mong warts kanina, Dok? Ito ba ay masakit, makate, mabilis kumalat dun sa mismong carrier, Dok? Yes. Pwede pong ito'y kumalat at dumami at lumaki. Minsan sinlaki na po ito ng coin sa labi o sa ngalangala o sa bibig ng isang tao. At kung ipapakita naman natin ang picture na black and white na ipinadala ko po nung babae na chinecheck ng doktor, pwedeng kumalat ito hanggang lalamunan. Okay. So bumaba na siya sa throat o yung sa lalamunan, Dok. At sinasabi nga ng mga doktor, no, sa United Kingdom, nakakakita sila ng pagtaas ng mga throat cancer at pag tiningnan nila, wala naman palang bisyo, hindi naninigarilyo. Pero mayroon nga pala silang HPV o mikrobyo sa lalamunan. Napapaos, sumasakit ang lalamunan, nangangayayat, nahihirapan lumunok dahil may kirot, no, maaaring namumutla kung bumababa na ang pula ng kanilang dugo. Maaaring makakapa sila ng parang mga kulani sa kanilang gilid ng leeg dito sa ibaba ng tenga. Ayan. So, kung throat cancer nga po yan, maaari makakapa sila ng parang ubas o lansones sa ilalim ng baba. Yan. Yan ang mga senyales po. For some people, pwedeng maganda ang kanyang immunity, nalalabanan niya, namamatay yung mikrobyo, yung virus. But for some people, hindi niya nalalabanan yung mikrobyo, dumadami, nanganganak, na ipapasa niya ito. Sige. Umiinit yung ating talakayan, Doc Edwin Bien, ha? At alam ko mas marami silang parang kanilang mga kilay nagsasalubong. Nag-iisip ng matindi yung ating mga listeners and viewers. Kung may tanong po kayo, anytime pwede kayong mag-chat sa amin. Hanapin lamang po MX3 Natural Supplements. I-mention ninyo na kayo'y nakikinig at nanonood ng programang Lunas. Ito yung pinag-uusapan. Kumbaga yung mga insidente na nagkaroon ng infection, HPV dahil sa oral sex at medyo komplikado na yung ilan sa mga dinidiscuss ni Dr. Edwin Bien o kaya naman po sa hotline number, Doc, ano po yung text hotline natin? Text na po kayo, shout out kagad 0918-8888-693. Reaction na po. Sige po, babalikan natin ang talakayan, mainit na talakayan. Kasama natin si Dr. Edwin Bien dito sa programang Lunas. Katuwang po natin ang MX3 Natural Supplements. Babalik tayo matapos lamang ang ilang paalala. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension.
Balik tayo sa ating talakayan. Balikan natin ang discussion with Dr. Edwin Bien. Kasama niyo pa rin po Cheska San Diego Bobadilla and Dr. Edwin Bien. I-recap ko lang kanina. Sabi ni Doc, human papilloma virus can cause several types of cancer. Sabi ni Doc, pwede maging cause ng oral cancer, anal cancer, cervical, vaginal, at marami pang iba. Yan ay bahagi talaga ng yung private parts o reproductive parts ng tao. Balikan natin si Dr. Edwin Bien. Doc, anong mga pwedeng steps para ito'y ma-confirm nila, Doc? Well, ang unang gagawin nila ay pupunta sila sa isang doktor na kung maaari, wag po lamang sa kung sino-sino ang tatanungin nila o baka mamaya kung ano lang ang nakita nila sa Facebook. Sa doktor po kasi may mga procedure na pwede natin pong gawin. Dahil mayroong espesyal na ilaw na pwedeng i-shine sa bibig nila. May makikita po kayong kulay berde. Ngayon, yung ngipin nagberde kasi yung ilaw berde Tapos may kulay itim sa ngalangala. Doc, hindi ba yan nawawala sa pagtututbrush natin? Pwedeng mawala, pwedeng hindi. Yun ang katotohanan diyan kasi nagbabahay siya, gumagawa siya ng butas na akala mo singaw. Yan. So ngayon, ikaw ay maaaring sabihan ng doktor na baka kailangan nating kumuha ng sample. Yun ang tinatawag na special na biopsy. Parang toothpick pero sa dulo niya maraming tusok-tusok. Yan na itutusok, sabay-sabay, and then yung nakuha niyang sample, yun ang ilalagay ngayon sa slides. May dalawang klase ng test yan. Yung isa, biopsy. Okay, titingnan yung cellula mo kung ito nga ay nagiging cancerous na under the microscope. Yung isa naman, ang tawag doon, immunohistochemistry. Titingnan ngayon kung mayroong kanoong virus mismo na kumakalat sa iyong dugo. At yan, kung ikaw ay positibo, lalong-lalo na kung high-tech yung laboratorio at nakita na ikaw ay type 16 o type 18. Ngayon, kung sa cervix naman ang problema ng babae, pap smear naman ang ginagawa. Nadinig naman na natin yun, di ba? Kukuha siya ngayon ng sample. Pwedeng kumuha siya ng cotton buds, ilalagay niya yun sa, sa test tube, tapos pwede rin kumuha siya, kakagat siya ng kaunti doon sa cervix. Yan. Tapos ganun din, papatingnan din niya sa laboratorio kung may tumutubo nga na cancer na doon sa cervix. Pagdating po sa oral and throat cancer, mas malaki ang tsansa sa lalaki. Pero pagdating naman po sa cervical cancer, of course, babae. Okay. Paano, Doc? Ipa-follow up ko na. Sa panahon ngayon, let's not be, hindi, wala pong mali siya. Pero ngayon ay nakikita naman natin very open. Merong mga male-to-male relationships, Doc. Mas malaki ang tsansa pong yan. Nakita po nila na tumataas ang insidente among the, banggitin ko na yung word na ginagamit po nila sa ngayon ay LGBT crowd, no? Mas malaki rin ang kaso doon sa mga taong may iba pang uri ng impeksyon gaya ng HIV. At mas malaki rin po ang kaso doon sa mga taong mayroong bisyo gaya ng alcoholism. So tumataas yung risk factors at insidente. Yung iba makikita nyo may warts kayo, hindi nyo naman pinagalaw, nawala na lang bigla yung wart na yon. Pwedeng mangyari yon na yung ating sariling katawan ay lumalaban doon sa warts na yon. Imagine niyo yung mga toddler, yung mga bata na 4, 5, 6 years old. Alam niyo po bang may mga warts na ang mga yan? Sa siko, sa tuhod, sa paa, pero nawawala kasi nga nalalabanan ng immunity nila. Ang bad news is, may dalawang klase nga. Yung type 16 at saka type 18, ang napakahirap mawala. Kailangan tutulungan yung immunity ng tao para labanan yung type 16 at saka type 18. Yung pagtulong na yon ay sa pamamagitan nga ng tamang nutrisyon at suplementasyon. So ito, Doc, dito papasok yung bukod sa hygiene, palakasin yung katawan, iwasan ng pagpupuyat, bisyo, kasama dito, Doc, yung mga
pag-sustain natin, pag-maintain natin, pag-suplemento natin, Doc. Tama po. Ang pag-inom natin ng mga suplemento, wag po nating isipin na yan ay dagdag gastos lang o kaya, bahala na, paminsan-minsan makainom. Kailangan maging habit na po natin yon sa araw-araw. Dahil ito yung magsisilbi nating proteksyon sa ating katawan. Kung tayo ay nasanay na dati na, iinom nga ako ng vitamin C kasi uso ang sipon ngayon, uso ang ubo ngayon. Mas maganda na po kaysa sa ordinaryong mga bitamina, yung paggamit nga ng hango sa talukap ng mangustin. Ito po yung original na MX3. Yung pag-inom, Doc, ng MX3, okay ba yan? Kahit na, syempre alam na natin, prevention is always better than cure. Tayo ay mas magandang nagsusuplemento, wala pa mang sakit. Pero halimbawa sila, Doc, ay na-diagnose na mayroong warts, sila ay mayroong ganyang infection, o presensya na ng HPV sa bibig, sa lalamunan, o kaya doon sa genital organs, Doc. Pwede pa ba magganyan, Doc? Ay lalong mas maganda kasi assuming na nagpunta sila sa derma nila. So yung derma nila magbibigay sa kanila ng cauterization, magbibigay ng mga pamahid. Ngayon, kung hindi rin lang nagbibigay yung doktor nila ng iniinom, isabay po ninyo ang pag-inom ng MX3. Now, assuming kayo po ay nandun na sa malalang klase, wag naman sana, knock on wood, pero na-diagnose na, it's a cervical cancer. Ito po ay throat cancer. Siyempre, yung mga doktor niyan will suggest to you mga aggressive treatment. Pwedeng sabihin, kailangan mag-opera, tatanggalin natin yung matris mo. O kailangan pagkatapos mayroong kang chemo o radiation, mas lalong kailangan nila yung pagpadagdag sa immunity nila. Doon ang MX3 makakatulong. Doc, siguro maganda ibigay natin yung personal hotline number mo rin sa clinic kasi ito ay medyo sensitive at magandang napag-usapan din natin. I'm sure meron at meron silang follow-up question o gusto siguro privately makipag-usap, tumawag o bumisita sa'yo, Doc. O kaya kung gusto po ninyo, dahil medyo nahihiya kayo, i-message nyo na lang muna po ako. Handa naman po tayong sumagot. Hahanapin nyo lang yung pangalan ko sa messenger. Edwin Bien. Kahit na hindi po tayo friend sa Facebook, nakikita ko naman ang message dun eh. Kahit na hindi na sila magpa-friend kasi parang lampas na ako ng 5,000 eh. At pwede rin po doon sa hotline number mismo ng MX3 or sa kanilang Facebook page, MX3 Natural Supplements. Ang hotline number naman ng MX3, 0918-888693. I-mention nyo na napakinggan nyo sa programang Lunas at ito yung topic, mouth cancer, oral cancer at saka po yung throat cancer dahil po sa infection dulot ng HPV. So once again, Doc, naku, isa na namang controversial at very intriguing topic kasama ka, Doc. Oral sex, nakaka-cancer nga ba? The answer is check. Yes po. So para maiwasan natin, subukin po natin ang pag-inom ng suplemento gaya ng MX3. At kung may tanong nga kayo o gusto niyo ipadala yung picture nung wart po ninyo, kahit na hindi na yung buong organ, padala niyo na lang sa pangalan ko, Edwin A. Bien. Magsuplemento at saka mag-behave. Diba? Sabi mo, Doc, kanina. Once again, Doc, thank you so much. Salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat. So once again, nakasama nyo rin po, Cheska San Diego Bobadilla. Katuwang natin sa talakayan ang MX3 Natural Supplements at ang medical doctor natin, si Dr. Edwin Bien. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento,
iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas